Tara, punta tayo ng Quezon Province. First time ko nga dito at abangan ninyo kung ano yung mga ginawa ko dito. Kung rider ka, malamang sa malamang alam mo na tong daan na to. Bukod nga sa parang bitukan ng manok yung daan dito, napakahirap din, lalo na paggabi. Siya nga pala si Nanay Josie. Siya yung makakasama namin dito sa Quezon at siya din yung taga dito. Bali, first time ko nga dito at excited na ako kung ano bang pwede kong gawin sa lugar na to. Nandito na tayo sa Quezon Province. Sanay na naman ako sa ganitong tanawin, pero dito sobrang tahimik talaga. Alam nyo ba na ngayon lang ako makakasakay ng kalabaw? Sabi ko nga sa mga anak ni Nanay Josie, sila muna yung mag-try sumakay ng kalabaw bago ako. Pati nga bara akong kambing dito, pwede sakyan. Ayan nga pala si tatay, kapatid yan ni Nanay Josie. Madalas sa libro ko lang tumakitang kalabaw, ngayon nakita ko na siya ng malapitan. Bali, kinabitan lang pala ni tatay ng sakayan para dun kami sasakay. Mas safe daw dito sumakay kung first time ka lang sasakay ng kalabaw at hindi ka pa niya kilala. Yung mga alaga pala nila dito, karamihan talaga ay kalabaw. Bibihira nga ako magkita ng baka. Ito daw kasi sa sakahan, mas napapakinabangan yung kalabaw. Sasakyan ng mga kalakal at iba't iba pang ibinebenta sa bayan. Nung bata kami, meron kaming inaalaga ang kabayo. Yung pangalan niya, Dominica. Doon ko natutunan sumampa ng kabayo. Parang ganun na lang din yung pagsampa mo ng kalabaw. Ayan. Hindi man sa pagmamayabang, pero kahit papano ay marunong ako magmaneobra ng kabayo. Kahawig din pala ito sa pagsakay ng kalabaw. Ang delikado lang sa kalabaw yung pag natapakan ka niya. Alam yung late upload na tong vlog na to. Dahil El Nino pa nung sinot ko yung vlog na to. Kung saan tagtuyot pa yung mga nilulubluban ng kalabaw. Sabi ni tatay sa akin, mas maganda daw na nakakalublob yung kalabaw. Naiibsan yung sakit ng katawan nila at yung mga katikati sa katawan nila. Yan yung isa sa mga paborito nilang gawin. Mainit pala talaga dito sa Quezon Province. Mainit pa at mas mabanas pa sa amin sa Batangas. Ito nga pala yung pagkain namin. Seafood kasi malapit lang to sa dagat. At ayan yung suka na pinagmamalaki dito sa Quezon. Masarap yan at yan yung mai-recommenda ko sa inyo pag bibili kayo ng suka. Bali si nanay na din yung nagluto ng mga yan. Bali ito yung halo-halong mga seafood. Tapos merong pang isda. Init na kanin at sobrang banas na panahon. Sabayan mo pa ng sausawan na punong-puno ng sili. Pasipol ka talaga sa banas at anghang. Maraming may paborito dito at ang tawag namin dito ay katang. May sasabihin ako sa inyo, lumaki na ako ng ganito. Tumanda na ako ng ganito, hindi pa rin ako marunong kumain yan. Ko kasi alam kung saan sisimulan kumain yan. Ano ba tawag sa inyo niyan? Sa amin tawag niyan katang. Ito nga daw yung pagkain niya, isasawsaw ninyo, tapos ayan, kakainin ninyo. Nagkataon lang ang nanakain niya ang sili. Di pandale. Ito yung ginagawa naming laro ni Bongbong dati. Pag nakikita ko ng bahay ng langgam, kinukuha ko yon, tapos nilalagay ko sa batok niya. Ayan. Tapos makikita nyo na lang yung lalagyan ninyo. Sasayaw yan. Yan. Mapapahataw ng sobrang hataw. Madami nga kapatid dito si Nanay Josie at doon kami ngayon maliligo. Hiniram pala namin yung sasakyan ni Bordang Ina. Hindi niya alam na isusuot namin sa gubatan. Maniniwala ka kayo sa Batangginyaw. Pag sinabi ng Batangginyaw, malapit lamang inyong lalakarin. Kung akong tatanungin ninyo, ako hindi maniniwala. Alam nyo, dito sa lugar na to, sobrang tahimik. Mabait yung mga tao dito at madali nyo lang sila makakalubilo. Pagdating nga ni Nanay Jose, nakita ng video kaya ay kumanta na. Dahil wala ding mga bunga yung niyog din ay di nila kami naglatag ng tent. Bali yung nilataga namin dito ng tent ay walang bunga yung mga buko kaya hindi kami malalaglagan. Itong kalabaw na nakikita nyo ay bata pa. Sabi nga ng tatay dito, ito pa daw ay mailap. Ay marami din ho kaming tubal na dala kaya kami huy maglalaba din din eh. Kita nyo naman ang aking tanawin sa loob ng tent. Titingnan ninyo pati ibabaw, di sobrang tahimik. Aray naman si Santino, malakas ang tama sa buhay ay kuruin ninyo yung paklang na ibibitin ay papaano pag yun nalagot? Ay di ayun na nga ang sinasabi ko, nagalpak na. Alam nyo mga batang yung isang tunay na kayamanan na kahit wala tayong pera ay pwede nating maranasan. Yung bigyan natin ng pahinga yung utak natin sa pag-iisip. Kung meron kang mabigat na problema, okay lang yan. Kaya mo yan. Alam kong lahat tayo may pinagdadaanan ng iba't ibang klaseng problema. Lalo man yan kabigat, gaano man yan kagaan, lahat ng nararamdaman mo. Mahalaga ka at hindi ka pabigat sa mundo. Piliin mong mahalin yung sarili mo, piliin mo yung katahimikan, ikatatahimik ng isip. Pagtapos nga namin maligo, umupo lang ako dito. Mamaya-maya lang ay magpapaalam na din kami dito sa mga kamag-anak ni Nanay Josie. Nung mga araw nga ito ay nagpapalipad ng saranggola sa Santino. Umiinom ng tuba si Nanay Josie. Vitamins daw ho aray, ay one ko lang kung vitamins nga aray. Mag-comment nga kayo kung aray vitamins. Kung taga-probinsya ka, alam kong ginagawa mo rin to. Kukunin mo lang yung mga bao, tapos ihahagis mo yan, tapos hanggang sa pumot. Katulad yan. Nakayayaan nga kami na kumuha ng buko. Comment nyo nga mga kabatang kung ginagawa nyo to. At anong kwentong probinsya ninyo? Mag-comment kayo dyan, babasahin ko. Madali na yung pangunguha ng buko dito dahil sinusungkit na lang. Kataon na nagpapakopra dito yung kapatid ni Nanay Josie. Kanila din pala tong lupa at may mga alaga din silang baboy. Alam nyo ba nung naninirahan kami sa bundok?
masasabi kong yung buhay namin doon napakasimple lang. At masasabi ko din sa inyo na masaya yung kabataan ko. Dahil itong ginagawa ni Nana Josie, na-try ko na din tong gawin ng bata ako. Bali yung bao, kukuha ka lamang at hahanap ka ng pantay na bao. Pagkatapos, yung napili mo, ilalagyan mo ng tali ng bulit. At ayan, meron ka ng laruan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa inyo. Kung alam niyo yung tawag dito, mag-comment kayo dyan. At kung na-try nyo yan, anong kwento nyo dyan? I-comment nyo nga dyan at babasahin natin. Sa totoo lamang mga kabataan, kung papipiliin ako, soft drinks o sabaw ng buko, ay areho ang pipiliin ko. Bukod nga ho sa matamis, ay talaga namang pag inyong ininom ay marami pang benepisyo sa inyong katawan. Samahan nyo pa ng laman ng buko ay di kay pandaling-pandali na. Garning buhay lang naman ay mga kabatang ang aking hinahanap. Ay kung gusto ninyo rin mga garning content ay mag-comment lang ho kayo riyan at madami-dami ako din eh. Mag-comment kayo at i-share ho ninyo at madami pa ho kong ilalabas na mga garning video. Yung araw nga mga kabatang dapat uwi na kami kaso ayan nga napadaan tayo dito. Salamat ho sa mga taga Buena Vista, binabati ko ho kayong lahat. Hindi ko ho naranasang mag-i-e kahit hindi naman ho ako artista. So ko pong pasalamatan lahat ng viewers ko na nanonood sa akin. Hindi ko man po kayo makita ng personal, mapasalamatan ng personal, pero nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Salamat po sa pagtangkilik ng mga video ko. Salamat po sa panonood. Kahit iba't iba naman yung mga video na nilalabas ko. Gusto ko lang kayong pasalamatan araw-araw. Kasi kung wala kayo, wala din naman ako sa kinakatayan ko ngayon. Sa totoo nga lang ho, pag may nagpapapicture sa akin, ako minsan ay nahihiya. Kulang na nga lang ho, talaga namang hulipunin ko buong buhay nung nagpapapicture sa akin. Lalo na ho, pag talaga hong nanonood sa akin, sa aking mga video at iniisa-isa ho sa akin ay mga video, ay hindi ako makapagsalita minsan. Ako gahoy natutuwa pagka ho may gayon at talaga namang hindi ko ho alam kung saan paglalagyan ho ang aming saya at aming ho ni Bongbong ay talagang tuwan-tuwa ho. Buong pamilya ho kami sa lahat ng mga taong nakakasuporta ho sa amin. Ulitin ka ho, maraming salamat ho kung sino man ho nag-imbita sa amin din eh. Sa susunod ay ako babalik ho riyan at wag ho kayong mag-alala, tayo ho magkakapitsura ng marami. Pagkagarne ho, ako bigla-bigla hong nagkakaanak. Meron ho minsan sa akin, nagbibigay ho ng anak. Ay yung bata ho, ay takot sa akin, ay di atungan. Buti na lang rin batang ho, aray, hindi ako nakikita, kaya hindi ho naiyak. Ayun mga kabataan, kung napanood nyo tong vlog na to, maraming salamat sa inyo. At shoutout sa mga taga Buena Vista, sa lahat ng tao dyan. Alam kong late upload na to at matagal yung inantay yung vlog, kaya yun, pasensya na po. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Ayan, thank you mga kabataan, please like and share and ayun, comment kayo dyan. Ayan ho, naawa ho sa akin, binigyan ho ko ng hawot. Kasama mo kami, din. Oh, ayan, inay, salamat sa hawot. Tigiso, ibang klase, sapat hawot. Iyaw, papasalubong ko hori kay Kulot. Shout out, boss. Sarang, shout out, kami lang siya,